Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Davao City. Ayun mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo na patungkol nga po dito sa naturang ICC. No? Ang ICC po ngayon ay may nilabas po ng warrant of arrest, no? Laban kay dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga alipuris noon nung siya ang presidente. At mga kababayan, sa kabila ng kumakalat na balita no sa social media na kung saan tumakas nga itong si dating Presidenteng Duterte papuntang Hong Kong. So ngayon naman, eto na, naglabas na po ang Interpol. Ayan po, ang Interpol po ay naglabas ng naturang warrant daw versus Digong, no? Nilabas na daw po ng ICC. According po dito sa People's Tonight, no? People's Tonight News, ay ito po ang kanilang nilabas. No? So, dito po basahin po natin ang naturang salaysay dito sa news. No? Ang sabi dito, ito na, inilabas ng International Criminal Court or ICC ang arrest warrant laban kay former President Rodrigo Duterte sa Sabado, Marso 8. No, Marso 8, isang araw makaraang kumalat ang litrato ng pagbiyahe niya patungong Hong Kong mula sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA nitong March 7. Ayon sa pagkakatiwalaang source, umalis si Duterte sa Davao City ng bandang alas 9 ng gabi ng Marso 6 patungo sa Maynila sakay ng Philippine Airlines flight number PR2829 at dumating sa NAIA ng Terminal 2 makalipas ang 2 oras. Mula sa Maynila, nagbiyahe patungong Hong Kong ang dating Pangulo umaga ng Biyernes, Marso 7, kasunod ng pag-viral ng nagsabing litrato ng dating Pangulo na paulat na bumiyahe rin patungong Hong Kong Sabado ng umaga ang anak niyang si impeached Vice President Sara Duterte. Sa international news reports na nagkumpirmang nasa Hong Kong si Digong, sinabing kukumustahin nito ang mga Pilipino doon. Ayon sa news, sinabi pa ng source na ang Philippine National Police or PNP ang magpapatupad ng arrest warrant sa pakikipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization or Interpol. Wala pang opisyal na pahayag ang ICC tungkol sa warrant laban kay Digong as of posting. Si Digong ay nahaharap sa kasong crime against humanity dahil sa pagpatay umano sa libo-libo katao kabilang ang drug personalities sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Unang-una, napaulat na kasama rin sa iniimbestigahan ng ICC si impeached Vice President Sara matapos ituro ng dating pulis at self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas sa pagpapatupad umano ng malawakang pagpatay sa mga hinihinalang kriminal sa Davao City noong alkalde pa ito ng syudad. So, ayan po mga kababayan at ito po yung naturang salaysay sa news. No? At ito po ang picture na kung saan arrest warrant versus Digong inilabas na ng ICC. Naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Sabado ng umaga March 8 at ang Philippine National Police or PNP ang itinakdang magsagawa ng pag-aresto ayon sa mapagkatiwalaang source ng Pilipinas Today. Yan po ang sabi ng People's Tonight. So yan po ang post. So klarong-klaro po mga kababayan. Ayan po. Nako, sunod-sunod na nga ito na tawag dito, lumalabas na nga. Nung nakaraang araw, kahapon, kumakalat nga ang balita na si Digong daw ay bumiyahe papuntang Hong Kong, no? Ang sabi nga daw ay meron daw itong rally ng kaniyang grupo na padapa laban, no? Marami na nga din po yung mga vlogger din po ng mga Duterte ay nandoon na din sa Hong Kong. Kung nakita niyo at namataan ninyo, isa po kasi sa mga kaibigan ko ay supporter din ni Digong at nag-post nga po siya na nandoon na nga sa Hong Kong itong mga vlogger ng mga Duterte. And then, actually mga kababayan, nalaman ko din po na ang pinunta daw po ni Digong ay yun nga, meron daw rally at
makipag-meet daw ito sa mga Pilipino doon sa Hong Kong, na kung saan bakit kasabay pa ng paglabas daw di umano ng warrant of arrest ng ICC. So mga kababayan, ito lang naman sinasabi ko sa inyo kung ano po yung nasa balita at ano po yung mga post no sa social media according dito sa People's Tonight, yun lang po ang ating sinusundan. Hindi naman tayo dito nagkwento-kwento na walang proof. Ito naman po klarong-klaro po ninyo, meron po ditong article 10 hours ago, nakita nyo naman, may article, may nakasulat, binasa natin at nakita natin itong picture. So, ako po nagtatanong lang po, totoo po ba? Tama po ba? So, hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento, hindi po tayo nag-invento ng kwento. So, nakita nyo naman po, ayan po yung picture, di ba? Ayan po yung post ng naturang page na kung saan meron din po silang mga followers, meron po silang viewers, at meron din po silang meron po silang mga detalyadong salaysay na isinulat at inilagay sa naturang page no ng Facebook na tinatawag nilang People's Tonight. Ayan. So People's Tonight, sila po ang naglabas nito, nag-react lang po tayo at sila po ang nasa likod ng artikulong ito at ng balitang ito. So tayo lamang po ay nag-react, tayo lang po ay nagbasa at pinarating lang din po natin sa inyo. So ako po ay nagtatanong, no? Naglabas na pala ng warrant of arrest ang International Criminal Court ayon sa People's Tonight News no sa Facebook page nila na arrest warrant versus Digong inilabas na ng ICC. So, sabi pa nga dito, Philippine National Police ang itinakdang magsagawa ng pag-aresto ayon sa pagkatiwalaang source ng Pilipinas Today. So, klarong-klaro po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Actually mga kababayan, kung kayo po ay nakasuporta kay Digong, malamang sa malamang hindi po kayo maniniwala sa mga sinasabi ng People's Tonight page. Pero kung ikaw po ay hindi nakasuporta kay Digong, ang isa lang po ang masasabi mo, deserve. Yeah? Kasi actually dito sa Pilipinas mga kababayan, nahahati po kasi sa tatlo ang politika. Una, meron pong mga tao nakasuporta sa politiko katulad ng mga Duterte. Meron din po mga tao na nakasuporta sa mga politiko katulad ng mga Marcos. At meron din po mga tao na nakasuporta katulad ni Leni Robredo at ng Liberal Party. So, nahahati po sa tatlo ang politika sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, kung merong mga supporters ang mga Duterte at merong supporters ang mga Marcos at meron pong supporters ang mga Aquino no, at Leni Robredo, ang tanong, sino po ang pinakamaraming supporters? Una't sa pool po ang Marcos at ang Aquino ngayon ay nagsasanib puwersa laban sa mga Duterte. Kasi sa ngayon po, sa mga hindi po nakakaalam, simula po na naging presidente po si Bongbong Marcos, ang mga kalaban po ng mga Marcos, na which is ang mga Aquino, ay hindi po nagsasalita at sila po'y tahimik. At subalit, sapagkat bagamat, ang mga Aquino ay may supporter po ito na tinatawag na Liberal Party at kakamping. Na which is, ang mga kakamping ngayon ay nakipagsanib puwersa po sa Administrasyong Marcos para masugpo ang droga, ang korupsyon at ang kabulastugan ng mga Duterte. So nahuhulog po ngayon na ang oposisyon ay naging kakasanib na ng administrasyon. Ngunit may bagong tumatayong oposisyon na which is ang grupo ni Duterte. Totoo po yan. Ang mga kalaban ng mga Marcos ay ang Liberal Party. Sapagkat ang Liberal Party po ngayon ay hindi naman po 100% na sumasang-ayon sa administrasyon, ngunit sila po ay tahimik at palihim po ng pagsuporta sa mga sa Marcos administration. Ngunit ang pinaka-kalaban po ng Marcos administration at ng Liberal Party ay itong mga Duterte. Sa ngayon po sa Pilipinas, ang mga Duterte po ang pinaka nanggugulo sa ating bansa. Yan po ang katotohanan, huwag po kayo magalit. Mga Duterte lang po ang putak ng putak sa administrasyon. No, kung tutuusin niyo po at intindihin niyo pong mabuti, hindi po ang mga Aquino, hindi po ang mga kakamping o Liberal Party ang nanggugulo ngayon. Na which is, ang nanggugulo po ay ang grupo ng mga Duterte. So yun po ang katotohanan. Huwag niyo pong baliktarin ang history, huwag niyo pong linlangin ang tao. Ako po mismo bilang content creator, vlogger, supporter ng Marcos administration,
nagpapatunay na ang mga Duterte lang po ang putak ng putak paulit-ulit na bumibira sa Marcos administration at hindi po ang Liberal Party na grupo ng mga Aquino. So yun naman po mga kababayan, naglabas na daw po di umano ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa dating presidenteng Duterte. And I thank you, God first, bye-bye.